2025 is habang buhay will testify. Gusto niyo ba yan? Yan. Habang buhay will testify. Ibig sabihin, patuloy nating ipapatotoo ang Panginoon habang tayo ay nabubuhay at patuloy nating magiging witness po tayo ng kabutihan ng Diyos. No? Kasi taon-taon, meron po, actually, nung umatin po kami ng pasto sa CCT po, mga volunteer pastor ng CCT ng Christmas Fellowship, ang galing, hinimay po ng speaker yung awitin ng laging kinakanta pag nangangaroling. Ano yun? Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit. Tapos, doon sa susunod na bagong taon ay magbagong buhay upang lumigaya ang bayan. Ayun, doon niya binigyan ng emphasis yun. So, paano nga ba magkakaroon ng isang tao ng bagong buhay na makakaapekto para lumigaya ang bayan? Ang bayan natin ay lumuluha sa dami ng suliranin. Ang bayan natin ay nahihirapan sapagkat sabi nga niya, siya po ay isa sa mga, yung speaker po namin, may katungkulan, parang alam niya nangyayari sa gobyerno na kasama pala siya doon sa proyekto ng flood control. Sabi niya, napakasimple lang. Ang problema ay hindi doon sa baba, nanggagaling pala sa taas ang problema. So doon pa lang susolusyonan. Yung bundok, lalagyan ng daan para doon na lang dadaan yung tubig at gagastos lang daw sila ng 40 million kumpara sa 40 billion na budget para sa flood control. 400 million kumpara sa 4 billion budget control na ginagawa ng gobyerno pero ayaw daw talagang So, ibig sabihin, maraming nangyayaring corruptions. So, let's look forward na para maging masaya ang ating bayan, dapat habang buhay tayo will testify. Huwag tayo mag-stop sa pagpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Do not stop praying. Do not stop telling the good news to everyone. Kasi 2025 na. Maalala ko, noong year 2000, nagkakagulo ang Pilipinas, ang buong mundo, dahil mangyayari na daw yung tinatawag na pagdating ng beast. Ayan. So, magsa-shutdown daw lahat ng mga computers, tapos magkakaroon po ng pagpasok ng mga viruses sa mga tapos kokontrolin ng mga tao. Ngayon, 25 years na ang nakalipas. And I think merong somehow katotohanan kasi karamihan ng tao ngayon controlled by technologies. Tama ba? At ngayon po ay ini-introduce na ang AI, yung artificial intelligence, na lahat po ng lahat ng gagalawin na ng tao ay meron ng kapartner ang technology. Meron na tayong AI car. Natutulog ka lang, siya na bahala mag-drive at makakarating ka na sa iyong destination nang less ang accident. Kasi controlled niya yung kikita niya yung traffic, lahat, everything. Gusto niyo ba yon? Mamahalin nga lang yun. Ganon. And paano? 5 years from now, ano na kaya ang kalalagayan ng mundo natin? Ang mga bata katulad nila Dea, ano pangalan ni Tese, maglalakihan yan. Ano kayang world ang ginagalawan nila? Kung ngayon ay mag-i-stop tayo to testify about God, baka wala nang kikilalaning Diyos ang susunod na henerasyon at ang kikilalaning Diyos nila ay ang technology. Napaka-dangerous, di ba? So we have to prepare our kids, our family, for the coming of this yung biglang pagdating ng pagtaas ng antas ng paggamit ng technology. Ngayon nga, nakakalungkot, no? Nung na-imbento ang cellphone, noon ay tawag doon sa cellphone na dati, ginagamit? Yung kulay green ang tawag doon. Analog. Ayan, analog. So number lang, tas tawag na, masaya na, nakakausap na. Tapos nagkaroon na ng mga picture-picture, camera. Ngayon, high-end na. Di ba?
So, ginawa ang cellphone to communicate para paglapitin ng mga tao. Ano nangyayari ngayon? Pinaglalayo na. Magkatabi lang, hindi na nag-uusap. Nasa taas ng bahay, ite-text mo pa, kakain na. Gamit ang messenger. Ganyan. So, let's be aware of this. Kaya, do not stop. We need to testify habang tayo nabubuhay. Let us pray. Panginoon, salamat po sa message na dadalhin niyo po sa amin through the writer of the book of Hebrews. Although siya po ay anonymous, pero alam namin siya rin po in-inspire ninyo. Hindi man namin alam yung kanyang pagkatao doon sa description. Pero alam namin siya po ay ginamit niyo po para sumulat ng aklat na to para kami, para sa amin na rin po. Bagaman originally ito po ay nasa panahon nila ay sa mga Hudyo at sa mga mananampalataya noong unang panahon yon. Pero wala na po yung mga recipient. Kami na po ang recipient at this time. Kaya kung ano po yung mensahe na na-receive nila, kung ano yung mensahe na natutunan nila, hayaan niyo po sa tulong ng Espiritong Banal na walang hanggan, hindi nagbabago, ay siya rin magtuturo sa amin ng mga lessons na gusto po ninyo matutunan namin, lalo na sa henerasyon po namin. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo. In Jesus' name. Amen. So, ang bawat Kristiyano po, tayo po ay tinawag sa pagkatawag na di pa tapos. No? Sabihin, ang calling ng Lord sa atin is continuous. Hanggat nabubuhay pa po tayo, hanggat the church is existing, hanggat si Christ hindi pa bumabalik, hindi pa tapos ang pagkatawag natin. So tayo po bilang mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya kay Jesus ay tinawag na maging saksi. Saksi niya at ng kanyang pag-ibig. Ang tawag na ito ay hindi minsanan at panandalian, kundi pangmatagalan, panghabang nabubuhay. So this calling is kung paano po tayo, kung hanggang doon sa last breath of our lives, hanggang doon yung pagkatawag ng Diyos sa atin, dito sa lupa, dahil meron po tayong gagampanan. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano, nung tumanggap tayo sa Panginoon, nanampalataya tayo, isinalig natin ang buhay kay Kristo, tayo po ay citizens of heaven na. Tayo po ay ligtas na. Sana pagkatapos maligtas dito sa lupa, uwi na sa bahay. Pero hindi pa, dito ka muna. Kasi meron ka pang dapat gawin. Hindi agad tayo dinala ng Lord sa heaven, sa langit. Iniwan pa muna sa lupa kasi sabi nga, hindi pa tapos yung mission ng Panginoon. Tapos na yung iyong paraan. Pero yung marami pang tao ang hindi pa naaabot ng mabuting balita. Alam niyo sa Matthew 24, sabi doon, pag naipahayag na ang mabuting balita sa lahat ng tao, saka siya darating. Ang susi, Kristiyano. Kasi wala pong nakalagay doon, hindi daw alam ng Panginoon kung kailan siya kahit ang malang ang nakakaalam. Pero binigyan tayo ng clue na kapag naipahayag na ang mabuting balita sa sangkatauhan sa lahat, siya ay babalik na. So ang susi ng pagbabalik ni Kristo, tayo. Kung ayaw natin maprolong yung paghihirap, yung lahat ng then share the gospel. Yan ang direction this year na dapat natin gawin. Ibahagi ang kaligtasan ng Panginoon. Pero, bakit tayo nahihirapang magpatuloy? Bakit tayo nahihirapang magpatotoo? Bakit tayo nahihirapang gawin ang nararapat? So, may mga balakid sa pagpapatuloy. Sabi ng Hebrews, mga kasalanang kumakapit sa atin. Tanda natin, ang sabi diyan, kumakapit. Hindi na talaga nasa atin. Ako nyo ba? Kasi inalis na yun ng Panginoon Kumbaga tayo, pinaliguan, nilinis, pero minsan sa paglalakad natin, dumadapo ang mga alikabok sa katawan natin. Tama ba? Kaya tayo maliligo uli kasi nalibagan tayo, pinagpawisan, dinikitan ng alikabok, ang tawag doon ay libag. Pag hindi nyo tinanggal, pwede nang taniman ng kamote yan. Tutubo na lang mga dahon-dahon sa braso mo. Ba't may dahon dito? Kasi walang ligo-ligo. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga kasalanan kumakapit sa atin,
tinanggal na ng Panginoon. Pero because we are journeying sa mundong ito, andyan pa rin, kakapit pa rin sa atin. Ano kaya yon? Hindi naman sinabi doon sa Hebrew. Ito yon, number 1. Ayaw magpatawad. Kapag ayaw tayo magpatawad, hindi tayo nag-ayaw ng magpatawad, sumuko ng magpatawad, yan. Mahihirapan po tayo magpatuloy. Kasi tayo ay mabubuhay sa ating shadow o nakaraan. So ngayong 2024, iiwanan na natin yan. Amen ba? Matututo na tayong magpatawad. Ayaw magpatawad, ayaw na. Suko na. Sabi ng Panginoon, 70 times 7 ka dapat magpatawad. Pangalawa, ayaw nang magbigay. Nagsawa ng magbigay. Lagi na lang hingi ng hingi. Ang Diyos kaya nagsawang magbigay sa atin. Alam nyo, ang pagbibigay, hindi lang doon sa bagay na meron tayo na tangible o material. Na-preach ko na to, di ba? Pwede tayo magbigay ng oras, magbigay ng lakas, magbigay ng talento, mag-share ng kahusayan. Hindi lang laging sa salapi. Kasi yan ang kulang sa atin. Lahat ng tao yata, kahit pinakamayamang tao, kulang ng salapi. Ang yaman-yaman na, kailangan pa niya magtrabaho 24 hours a day. Samantalang mansyon na siya nakatira. Diba? Ang mga businessman, mga CEO, mga tycoon, hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Milyonaryo na sila. Bakit ganon? Tapos pag namatay sila, tuwan-tuwa ang kanilang kamag-anak. Bakit? Hatiin sa kanila lahat ng pinagpaguran niya. Hindi niya na-enjoy. No? So, ngayong taong ito, maging bukas palad po tayo. Yan. Ayaw ng magmahal. Sino rito sumuko ng magmahal? Ang hirap mong mahalin. Araw-araw, kailangan may renewal of vows. Paulit-ulit. Ang hirap mong mahalin. Minsan, yan yung nagiging balakid na kapag yan ay huminto ang pagmamahal niya, nagiging kasalanan sa atin. Kasi ang nagiging kabaliktaran ng pagmamahal ay hatred, pagkagalit, pagkamuhi. Ayaw makalimot. Bakit kaya sabi ng Panginoon, huwag mong hayaan na lulubog ang araw na hindi ka magsisettle down ng iyong samaan ng loob? Baka nangyari unang-unang araw ng 2024, no, naipit yung kuko, ay patapos na ang taon, naaalala pa rin ang naipit na kuko at pag naaalala, galit na galit. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mamamatay ang aking kuko. Naghanap pa ako ng paglilibingan. Parang ganon, no? Patapos na, 2 araw na lang. Ang 2024, kung meron kayong naging samaan ng loob nung unang araw pa lang ng January ng 2024, wag niyong patapusin yung 2 araw na to, hindi na maisettle. Ano pa yung mga kasalanan na nagiging balakid para magpatuloy, ayaw ng sumunod. Oh? Marami na akong alam, magaling na ako, natuto na ako, kaya bye-bye learnings. No. Ang prinsipyo dapat natin, habang nabubuhay tayo, dapat araw-araw tayong natututo. Handang matuto. Kasi ang ayaw ng matuto, hindi nalalago. Wala nang pag-unlad. At ayaw na makinig. Maglalagay na ng earphone kapag kinakausap. May kilala kayong ganun? Pag kinakausap, nilalaksan ng volume ng kanyang earphone para hindi ka na niya madidinig. Nang sinasabi mo naman ay pawang katotohanan. No? Nakasumpa sa Bible na pawang katotohanan na gusto para makatulong, pero nilalaksan na lang yung volume ng earphone para hindi ka na marinig. Kasi sabi niya, paulit-ulit, recorded, sirang plaka. Alam pa ba nito ng mga Gen Z ang salitang sirang plaka? Kasi yung plaka hindi na uso ngayon no? Noon yung CD tumatalbog. Kaya pag tumalbog siya, babalik siya doon sa lyrics. Tama.
Ang sirang plaka naman, kasi guhit-guhit lang yun. Pag may kaunti lang na ano doon, sasablay siya. It's either pupunta ng ilang linya, so putol ang kanta. Tapos babalik siyang ganon. Ayun, alam namin. Pagka ganon na, para ayaw nyo na makinig, parang sirang plaka na lang. Kaya yung mga nanay, para hindi na sila mangalay dilala muna, magre-record na lang sa megaphone. Anong oras ka na naman umuwi? Tapos pagpalapit na yung anak niya sa pintuan, bubuksan na yan. Sa magsasalita na siya. Ayan. Meron ba ritong ayaw ng makinig? At ayaw ng matuto. Yan po yung kasalanan kumakapit sa atin na nagiging balakid para magpatuloy po tayo. At ang sabi ng Hebrew, tanggalin ang mga kasalanang kumakapit sa atin. So, ibig sabihin, babaligtarin natin ang mga ito. Alin ang dapat tanggalin, alin ang dapat iwaksi. Yan, alin ang dapat tanggalin, alin ang dapat iwaksi, alisin ang galit at muling magpatawad. Kung tayo po ay nasaktan, tanggalin na po natin yun. Wala na rin po magagawa tayo dahil nasaktan na tayo. Gusto ba natin paulit-ulit na lang tayo masasaktan dahil sa nangyaring gano'n? Natapos na. Baka 1,000 taon na nakalipas, nag-aalaala pa rin tayo. No? Kumbaga yung alaala ang alaala po maganda kasi bahagi po yan ng kasaysayan natin. Pero walang kasaysayan na maibabalik mo pa at mababalikan mo pa. Minsan nga, nangangarap. Alam niyo po ba yung mga gumawa ng mga movie na Back to the Future, yung mga movie na babalik sila sa nakaraan, yan ay frustrations po nila of their present life. Meron ba kayong attempt na parang gusto, sana bumalik na lang yung muling ibalik ang tamis. Wala na eh. Wala na yung pag-ibig. Hindi po. Wala tayong magagawa sa past. It's belong to that place. Ang dapat po diyan tanggapin at simulang limutin kung nakakasakit po sa atin. Kung nakakapagbigay ka ngiti, sige lang po. Pero kung nakakapagbigay ng kapaitan, tanggalin na lang. No? Alisin ang galit at magpatawad. Pangalawa, ano yan? Alisin ang kadamutan at maging mapagbigay. Alam niyo, sakit naman talaga ng tao yung sarili lang ang nakatinitingnan natin. Yan po talagang nature ng ating pagiging makasalanan. Pero dahil po tayo ay tinubos na ng Panginoon, at ang Panginoon ay nagbigay, kaya nga may Pasko na sineselebrate, at ang diwa ng Pasko ay giving. Because God the Father Himself gave His only Son. Yun ang pinakamahirap gawin. Siguro tayo, kaya pa natin ibigay ang tuta, aso, pusa, nakaisa-isa mo na lang alaga. Yung anak, kahit 10 ang anak mo, kahit 20 ang anak natin, hindi natin magagawa ibigay para mamatay ang ating anak. Kung giginhawa siya, tulad ng ginagawa ng ibang nanay na nakikita niya, maghihirap lang ang anak ko in the future, ipapaampon ko na lang sa may kaya. Nagagawa nila kasi ang tingin nila mapapabuti ang anak. Pero yung iaalay para mamatay, wala. Walang magulang nagagawa noon. Pero ang Diyos, buong-buo niyang ipinagkaloob ang kanyang anak na si Jesucristo. Para ipakita sa atin na hindi siya madamot na Diyos. Sabi nga ni Paul, kung ang anak nga niya, He did not spare His own Son for us, yung pa kayang mga bagay na ito ang hindi pagkakaloob ng Diyos, na napakaliit lang. Kaya nga sabi din niya na meron bang tatay na may tamang pag-iisip na humihingi ng isda, bibigyan ng ahas ang anak? Wala. Kung ano hinihingi ay pagkakaloob. So tayo din po ay alisin natin itong ganitong klaseng ugali at maging mapagbigay po tayo. Ulitin ko, wag nating ilimit ang
pagbibigay sa material na bagay sapagkat ang material na bagay ay nawawala kaagad. Number 1 nating ibigay oras sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay. Kasi alam niyo po, di ba ang COG ay nagluluksa ngayon. Ano po? Ang Church of God because sa pagpanaw ng kanilang senior pastor and founder, si Pastor Velasco, 11:45 po ng December 24, siya po ay binawian ng buhay sa cardiac arrest. Hindi natin alam, baka sila nagkakasiyahan o nagkukwentuhan mag-anak habang sila kumakain at inaantay ang pagdating ng Pasko. Biglang ganon, biglang namatay lahat yung galak sa puso. Ganon kadali lang po yung buhay natin. Hindi natin ma-determine. So, kung ipagdadamot natin ang ating panahon sa ating mahal sa buhay, baka hindi na natin sila mabigyan pa or hindi na tayo makapagbigay pa. Kung pagdadamutan natin sila ng mga bagay na meron naman tayo at kaya nating ibigay, bigay na natin. No? Alisin na natin ito at maging mapagbigay tayo sa paparating na taon. Pangatlo, sino rito meron yan? Daming sama ng loob. Sabi ng isang pag marami ka daw sama ng loob, kakabagang ka. Pag kinabagang ka, ilabas mo na lang. Siyempre, maraming magagalit sa iyo dahil iba ang simoy ng hangin. What I mean, tanda natin, sa pag-aaral po, nagkakaroon ng madalas na paghina ng katawan ng tao. At nagkakaroon ng madalas na pagkakasakit kapag ang tao ay napupuno ng sama ng loob. Tumataas yung BP, no? Yung pintig ng kanyang puso tumataas, hindi siya makatulog, hindi makakain ng maayos. Sino nahihirapan? Yung may sama ng loob. So para mawala yung hirap, tanggalin ang sama. Kaya nga, sama sa loob. So, ibig sabihin, dangerous yan sa atin. Makakasira po talaga sa atin ang sama ng loob. Kasi sa loob siya gumagawa ng dangers sa buhay ng isang tao. Kaya, this year, alisin na natin ang sama ng loob at muling magmahal. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ayan. Madali ba itong sinasabi ko? Hindi, medyo struggle to napakahirap. Pero ulitin natin, tayo po ay tinawag ng Diyos. Tandaan natin para magpatuloy. Tinawag at pinili ng Diyos para magpatuloy hanggang sa hangganan. At tinatakbo natin ay hindi po 100-meter dash. Ang tinatakbo natin ay marathon. Kung napapagod kayo, okay, lakad. Wag lang ayaw na. Kung gusto niyo umupo, upo. At mag-refresh uli ng lakas. Manghingi ng tubig kung kailangan. Diba? Yan yung mga kailangan sa marathon Wag lang hihinto. Kahit ikaw ang pinakahuli sa linya, just go. Kahit gusto mo maglakad, just go. Kung gapang na, sige lang. Basta wag ka lang magtitigil doon sa lugar na naandun ka. Kasi hindi ka uusad. Ayan. So, sunod po. Alisin ang kataasan. Ibig sabihin nito, yung pride natin, yung pagiging mayabang natin, at maging masunurin. Ang balakid po ng isang tao para magpatuloy ay yung nag-stop na siya sa learning. Yung ayaw na niyang sumunod, ayaw na niyang makinig, doon po siya hindi nakapagpapatuloy. Sapagkat ang buhay po natin is a continuous process of development and learnings. Sabi ni Marian Rivera, nanood ako ng interview sa kanya. Sabi niya, nako, nung bata-bata ako, wala akong pinalalampas Talagang sasabihin ko ang nasa utak ko. Nasa puso ko, may masasagasaan man ako, wala.
Pero ngayon palang tumatanda ka na, sabi niya, nagpepreno na ako. Natututo na ako magpreno, natututo na akong isipin, makakabuti ba to sa akin? Hindi ba ako ganito? So, kumbaga, maganda yon, no? Kasi lumalago. At doon sa illustration, nakalimutan ko ilagay illustration nung napakinggan kong preaching nung kamatin ako. Meron daw pong dalawang klase ng spiral. Spiral up, spiral down. Yung spiral up, paakyat, meron namang pababa. So, tayo daw ang mag-determine kung anong klaseng spiral ang gusto natin ngayong taong ito. Gusto nyo ba ay pa-up o pababa? Pero siyempre, ang gusto ng Panginoon sa atin, up. Paunlad tayo. No? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, sabi ng Hebrew, alisin ang mga bumabalakid na mga kasalanan nakadikit. Tandaan ninyo, mas madaling tanggalin ang nakadikit kaysa doon sa nakatatak. Tama? Naka nyo? Subukan nyo magdikit lang ng picture sa damit nyo. Pag ayaw nyo na, tanggalin lang. Pero pag nakatatak yan, kakalkalin mo pa, gagamit ka pa ng chemicals para matanggal. Di po ba? Eh, ang sabi ng Hebrew, nakadikit. Ibig sabihin, madaling tanggalin. Kasi inalis na yan ng Panginoon. Originally, tinanggal na lahat ng Panginoon. Ngayon, dahil naglalakad pa tayo sa takbuhin ng mundong ito, dumidikit na lang siya. So, kung tayo ay nagiging mataas uli, nagiging arrogant uli, and then remove it. Dahil tayo po ipinatawad na ng Diyos. At maging masunurin tayo. Una, sa Diyos. At sa mga taong binigyan ng authority ng Diyos. Sa mga anak, ang mga magulang, sa mga kumpanya, yung mga boss ninyo. Basta hindi kayo pinagagawa ng lihis sa tinatakda ng utos ng Diyos. Just follow. Hirap gawin. Mga teachers talaga, sige ma'am, kailangan tapusin. Kahit pagod na, tatapusin pa rin nila. Just they follow. Because yun talaga yung tungkulin. No? Huwag kayong mag-alala. Magiging matatag kayo. Kaya pala yun ang curriculum, padadaanin sa katatagan. Yan. At huli, katigasan ng ulo at maging matutong makinig at matuto. Making tuloy. Makinig po yan. No? Alisin ang katigasan ng ulo at makinig at matuto. Paano po ba nagiging hard-headed ang isang tao? Alam niyo, ang contribution ng pagiging matigas ng ulo, hindi lamang po yung tao mismo, kundi nangyayari po sa environment na ginagalawan niya. Ibig sabihin, may factors that affecting an individual para maging hard-headed siya. Kasi by nature, ang bata po tinuturoan nating sumunod. Tama po ba? Simula doon sa pagtututo niya magkumain, gumamit ng mga utensils, pagtututbrush, everything. Nung bata pa sila, di ba na-preach ko na yan? Ang sabi, ang utos ng Panginoon, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Tama ba? Yun po ay tumutukoy doon sa mga bata na dependent sa kanilang mga magulang na dapat talaga sila ay sumusunod sa kanilang kasi nakadepende pa lang sila sa kanilang mga magulang. No? Hindi pa nila kayang mabuhay ng sarili, kaya andyan ang magulang na magpo-provide, mag-iingat, magpo-protekta, alagaan. Ang response dapat ng anak is to obey parents. Pero pag maedad na ang anak, may sarili ng pamilya, ang kasunod na command, respect your mother and father. Minsan kasi nagiging problema ng anak kapag siya may pamilya at umuunlad, nakakalimutang irespeto ang magulang. Nakakalimutan na niyang tingala at balikan kung ano ang naging sakripisyo nila para makarating sila doon sa kanilang kinalalagyan ngayon. Nakakalimutan ng lingunin kung ano ang walang perpektong magulang. Meron bang perpektong magulang? Wala.
lahat ng magulang may pagkakamali, pagkukulang. Pero ang ibig sabihin lang dito, pagka nagkaroon na ng sariling pamumuhay ang mga anak, never ever forget your parents. Kaya ikinumand yan ng Panginoon, respect your mother and your fathers. Kasi wala na kayo sa poder niya. Hindi na kayo dependent sa kanila. Pero ibig sabihin ba noon, tatalikuran na lang sila kasi hindi na kayo dependent sa kanya? No. It is a command from the Lord. So, huwag panatilihin ang katigasan ng ulo. Kapag lumatanda kayo, dapat lalong nagiging maunawain. Kasi patandaan na eh. Kung kailan ba tatanda, saka ka pa makulit. Di ba? Pero pagbigyan nyo po ang mga senior citizen, nagiging makulit po ang mga matatanda kasi bahagi po talaga yan ang tinatawag na second childhood. Sorry Sa pag-aaral po talaga kasi sa pag-aaral po kasi talaga ng psychology, mayroong tinatawag na stages of life. At pag umabot na po ng 70 pataas, bumabalik sila sa tinatawag na second childhood. At pag dumating, mayroon pang time na sila iihi na lang kung saan-saan. Para ayaw ko na dumating sa second childhood. Yung sobra ng makulit talaga, ayaw na makinig din. Huwag niyong pagalitan. Alagaan niyo na kasi papunta na uli sa pagbata. Ano niyo ba ibig sabihin? So, huwag po tayong maging matigas ang ulo kasi bakit po? Mabanggit ko kanina, ang environment na ginagalaw ng mga bata natin, sobra. Sobra ang influence sa mga bata ngayon. Lalo na ang mga ipinapasang batas. Na may karapatan ka. Dapat kang isumbong mo sa DSWD. Dalahin mo sa bantay bata. Ayan, ang magulang tuloy, di naman ako saan kikilos eh. Gusto mo i-disiplina ang anak, may gobyernong hahuhuli sa'yo. Kaya pag mamamalo kayo, siguraduhin nyo walang camera Itago nyo lahat ng cellphone. Mamaya, viral na. Si pastor na mamalo ng anak. Pak! Tapos lalagyan ng extra, editing. No? Yan, nakakatakot nga eh. So, mga anak, tayong lahat, kahit tayo po'y tumatanda, iwasan na natin maging matigas ang ulo. Matuto na po tayong makinig at matuto pa sa buhay. Hindi po sa pagtanda hindi na tatapos na ang pag-aaral, hindi po, magpapatuloy pa rin po tayo. So ngayon, bakit? The question is why? Bakit dapat alisin ang mga ito? Why? Bakit kaya? It is because tayo ay mga kalahok na napaliligiran ng maraming saksi. Alam niyo po, sa Hebrews chapter 11, ang saksing binabanggit dyan, hindi ang mga tao nakapaligid sa atin, yung Hall of Fame ng faith. Yan po ang tinutukoy ng Hebrew. Yung si Abraham, si ganito, yung chapter 11, sila po ang witnesses natin. Nauna na sila sa atin. So, sila yung nagpapatotoo, sila yung magpapatotoo sa ating pagpapatuloy. Bakit? Ito yung buhay nila. Dito sila nabuhay sa pananampalataya. At pagharap natin, kumbaga, andyan ang Panginoon, tayo ang mga kalahok, sila yung audience. Sila yung papalakpak sa atin. Sila yung sisigaw, go, 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 huwag kayong susuko. Sila yon. Yung mga nasa chapter 11, na nauna sa ating mga believers, sila yung mga magwi-witness sa pagpapatuloy natin dahil tayo'y kalahok, kaya kailangan tanggalin ang mga nakadikit. Bakit? Sa takbuhan, nung araw po, pag tumatakbo po, noong inumpisahan ang Olympics sa Greece, ang suot nila ay halos wala na silang saplot pag sila'y tumatakbo sa takbuhan. Bakit? Ang kasuotan kasi nila, ilang patong. Nakita na bakit tumatakbo na 3 ang nakapatong sa katawan?
Hindi sila makakatakbo, madadapa sila, matatapakan nila yung laylayan ng kanilang damit, tatumbling sila, ikot. Buti nila kung malapit na sa finish line, na paggulong nila at pagtama ng kamay doon sa finish line, sila mananalo. So tinatanggal po lahat yon, kaya sinasabi nung writer, alisin kasi makakapagpabigat yon at hindi kayo makapagpapatuloy. Kasi ang takbuhan sa kanila talagang halos walang kasuotan. At makita rin naman natin ngayon sa Olympics, ang mga suot nila sobrang nipis, sobrang liit. Kasi para hindi makakahadlang sa kanilang at dapat fit dikit na dikit sa skin. Kasi yung pagway-gayway ng damit, nakakahadlang din nakakatulong sa pagbagal nila. Kaya kailangan yung daloy ng hangin ay hindi dire-diretso lang sa katawan nila. So, bakit kailangan tanggalin yung mga binanggit kanina? Sama ng loob, kadamutan, etc. Kasi yan ang hahadlang sa atin para magpatuloy. Dahil tayo yung mga kalahok sa takbuhang ito ng pagkatawag ng Diyos at maraming witnesses po tayo, sina Abraham. Sila po ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo po ay dapat ding tumakbo ng may pananampalataya na nagtitiwala sa Diyos. At bilang mga kalahok, buong tiyaga tayong magpatuloy kahit maraming pagsubok. Don't stop. Hindi po tayo pwedeng huminto. Kasi ang pagkatawag sa atin hanggang dulo, hindi hanggang kalahati. Ang calling ng Panginoon sa atin is kunin mo sa dulo ang prize, meron ka doon. Doon sa fellowship namin, sabi nung game master, magpapalaro ako pero lahat ng sasali, panalo na. Nahihiya pa rin tumayo yung iba, no? Kasi siguro baka nagbibiro. Aba, totoo nga, nanalo si kabilang team pero pareho silang binigyan ng prize. Kaya susunod na game, unahan na sa pagpila. Unahan na sa pagpila at nagkasiyahan, natapos ang game, pero ganun din, binigyan niya lahat yung Malit lang naman, tagwa 100 lang naman. Pero at least, di ba, parang nagpa-participate ang lahat kasi may promise at tinupad. Si Lord may promise at tinutupad niya yan. Kaya dapat tayo mag-participate lahat. Amen ba? At bilang kalahok, buong tiyaga tayo magpatuloy kahit maraming pagsubok. At bilang kalahok, ituon ang puso at isipan sa Diyos. Ano sabi ng Hebrews? Ituon ninyo kay Jesus ang inyong isipan, sapagkat siya ang magpapasakdal ng inyong pananampalataya. So, let's look on Jesus, the author and the finisher of our faith. Marami tayong makikitang problema. Parating ang hindi natin nakikitang pangyayari. Parating ang mga pagbabagong darating sa henerasyon, sa pagkakaroon ng mga teknolohiya, sa pagtaas ng paggamit ng AI, pero wag nating kalimutan, wag tayong tumingin sa mga ito. Tumingin tayo kay Kristo, sapagkat siya ang magpapasakdal ng ating pananampalataya. Yan ang sinabi ng Hebrew. Bakit? Imagine, bakit kay Christ? Bakit siya? Bakit kailangan ituon kay Kristo? At ang pangatlong dyan ay tularan natin si Kristo. Kasi kapag nakatuon tayo sa Kanya, iisipin natin, ano kaya ang mga ginawa ng Panginoon? Ano kaya ang pinagdaanan niya? Ano kaya ang naging pagtatagumpay niya? Ano kaya ang naging paghihirap niya? Doon matutuon yung atin. At nasaan ang Panginoon ngayon? Nasa kanang kamay ng Diyos Ama. Dahil nagtagumpay siya sa hirap, sa kamatayan, at siya ay nabuhay sa mga patay at nasa kanan ng Diyos Ama. Ay dapat natin siyang tularan. So, hindi natin siya matutularan kung walang pagtutuon ng ating atensyon sa Kanya. Tama. Alam niyo, mga bata, ito ay pinag-aaralan din naman sa mga Ang bata po ay, pag bata pa talaga siya, vision po ang learning ng bata. Vision. Hindi po salita. No?
Hindi po yan salita kasi marami siyang salita na hindi naiintindihan. Marami po siyang, marami po siyang naririnig na words pero hindi makomprehend sa mind niya. Kaya ang nagiging basis ng learning niya, vision. Kung ano nakikita niya, gagayahin niya. At habang nakatingin sa sayo, nakafocus sa sayo, tinitingnan niya yung bawat galaw. Mapapansin niyo na lang, ginagawa niya ang ginagawa ninyo. Alam mo ba, isang bata na 3, 4, habang ang nanay niya nagme-make up, nakatingin, akala niya naglalaro lang, ganyan. Tingin lang yung bata, doon pa sa salamin nakatingin yung bata. Tingin lang siya. Tapos pag alis ni nanay, kinalkal na ang kanya, at naglalagay na. Kung saan-saan na nilalagay yung lipstick sa mukha. Kasi hindi niya alam kung sa labi ba yun o ano. Basta nakikita niya kasi may nilalagay sa mukha. Diba? Action. They learn from action. We will learn by focusing our eyes on Jesus. Dahil tayo ay parang mga bata. Sabi ng Panginoon, malibang kayo ay maging isang bata, ay hindi kayo paghaharian ng Diyos. Di ba? So, focus on Jesus. Paano siya nagtagumpay? Sabi dito ng manunulat, si Jesus ay hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Alam mo ba, yung period na yon, kahihiyan po talaga ang ipapako sa krus. Una, lalaitin ka ng mga tao dahil sa sobrang kasamaan mo. Pangalawa, tatawanan ka kasi topless po sila. Sa totoo lang. Hubo at hubad po sila na pinapako sa krus. At sa period na yun, pag ikay hubot-hubad, sobrang nakakahiya ka na tao. Kasi kailangan balot na balot ang iyong katawan. Di ba, mga babae, mata lang ang nakalabas, no? Nung period na yon. So, lalo na, pag naked ka na, sobra. Pero hindi inalintana ni Jesus ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Bakit? Dahil nagmamahal siya. Bakit? Dahil sumusunod siya sa kalooban ng Ama. Bakit? Dahil sa ating lahat. Mahal niya tayo. Kaya hindi niya inalintana yung kahihiyang yon para tayo'y matanggalan ng kahihiyan sapagkat tayo'y hubad sa harapan ng Diyos at walang maitaklob. Di ba nung nagkasala si Eva at si Adan? Nagtago sila sa Diyos kasi hubad sila. Nanguha ng mga dahon, itinagpi-tagpi. Anong ginawa ng Diyos? Hindi sapat yan kasi pagtalikod mo, kita ang puwet. Parang ano lang siya, parang apron. Kailangan kitang lagyan ng balat ng hayop para mula sa harap at sa likod, ikay hindi kahiya-hiya. Yun po ang paglalarawan ni Jesucristo na nagmahal sa atin, ng Ama na nagmahal sa atin, ay binigay ang kanyang anak na si Jesucristo upang ang ating kahihiyan at kahubaran sa harapan ng Diyos ay makita at mabalutan ng katuwiran ni Kristo para hindi na tayo magiging kahiyahiyang humarap sa Diyos Ama sapagkat tayo'y dinamitanan ng Diyos ng kanyang katuwiran. Tinanggap ni Jesus ang kahihiyang yon para matanggal sa atin ang ating kahihiyan. At dapat tularan si Jesus sapagkat tiniis niya ang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan. As followers of Christ, titiisin din po natin. Sabi nga, ang isa daw palatandaan na ikaw ay sumusunod na kalooban ng Diyos, nagagalit sa iyo ang sanlibutan. Kinamumuhian ka ng sanlibutan. Dahil namumuhay ka sa katotohanan. Namumuhay ka sa katuwiran. So kapag kayo ay nilalayuan ng iyong mga kaibigan, dahil kayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at ayaw nyo sumama sa kanilang mga gimmicks na alam nyong maglalayo sa iyo, nasa tamang landas ka. Makipot ang daan.
papunta sa katotohanan, kakaunti ang nakakasumpong. Malawak ang daan sa kapahamakan. Isa raw yun na palatandaan na ikaw talaga ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So tiniis ng Panginoong Hesus ang pag-uusig sa kamay ng kanyang mga makasalanan. Bakit? Bakit tinanggap ni Hesus ang kahihiyan? Bakit niya tiniis ang pang-uusig na to? Ayan. Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Bakit? Nagtagumpay na po siya. Andoon na siya sa kanan ng Diyos Ama. At siya ngayon ang ating mediator to the Father. Kapag tayo'y nadudulas, narurumihan, nagkakamali, Jesus said, Father, you gave them to me. At I gave my life to them. Tapos ang usapan. Tapos, usapan. Upang hindi kayo manlupaypay at panghinaan ng loob. Bakit? Ulit, dumidikit palagi ang kasalanan sa atin. Sino rito hindi nadidikitan ng kasalanan? Lahat po tayo nadidikitan ng sama ng loob. Lahat po tayo nadidikitan ng galit at pagkainis. Lahat po tayo nadidikitan na ayaw lumimot sa pagkakamali ng iba. Pero mga kapatid, nakadikit lang po yan. Hindi na yan nakatatak. Tanggalin lang po natin sa tulong ng Panginoon. At ano mangyayari sa atin? Let's focus on Christ. Kasi yun ang ginawa niya eh. Tiniis niya ang lahat. Tinanggap niya ang kahihiyan para mawalan tayo ng kahihiyan. Matanggal sa atin ng kahihiyan. Tiniis niya ang pang-uusig para tayo ay hindi na muling usigin pa. Bakit? Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Kaya, habang po tayo, habang buhay nating ipatotoo sa Jesus ng may lakas ng loob sapagkat tayo ay mga kalahok sa pagkatawag niya sa kanyang kaharian na napaliligiran ng maraming saksi na nauna na sa atin. Sila ang mga nagpatuloy at nagtagumpay bilang mga kalahok sa lakbayin ng pagtawag ni Kristo sa mga hinirang. Kaya tayo ay habang buhay will testify dahil sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Happy New Year! Ulitin ko yung kanta. Bagong taon ay upang lumigaya ang ayan. So tayo sikreto sa pagligaya ng ating bayan. Habang buhay, will testify. Kaya mga kapatid, kung may kailangan kayong tanggalin ngayon, wag lang New Year's resolution. Kundi talagang commit natin sa Lord. Lord, isinusuko ko po yung galit ko. Isinusuko ko po yung hindi ko pagpapatawad. Isinusuko ko yung aking pagiging tikom na palad. Isinusuko ko lahat. Gusto ko po, tulungan niyo po akong tanggalin lahat ng ito. Para pagharap ko sa taong ito, ako po ay kalahok sa takbuhan na walang balakid para makapagpatuloy. At makakarating ako hanggang dulo at makukuha ko ang prize na nilaan niyo para sa akin. Hindi natin alam. Di ba? Basta go forward. Run ahead. With Christ, kasama natin siya. Let us pray. Panginoon, salamat po sa message na naisulat matagal ng panahon sa amin sa pamagitan ng writers ng Hebrew. 3 verse lang po ito, Panginoon. Pero nagbibigay sa amin ng malinaw na direction para harapin namin ang paparating na taon at tapusin ang nakaraang taon. Kung naman yung kailangan naming alisin, kailangan bitawan, bitawan na po namin ngayon para pagharap po namin, magpapatuloy po kami na walang bumabalakid po sa aming pagpapatuloy. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang iyong mga salita ay magkaroon ng rema sa aming mga espiritu, patuloy na mangusap ang banal na espiritu sa aming mga diwa, upang sa gayon ang aming napakinggan ay laging may tinig
sa aming mga diwa at mangungusap. Salamat po Diyos, sa iyo po ang papuri. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.